Si Langgam at si Tipaklong. Magandang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Naluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumaka na siya. Gaya ng dati, nahanap siya pagkain. Sa bote na bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito dinala sa kanya bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Maganda umaga, kaibigan Langgam. Bati ni Tipaklong. Kabigat niyo dala pakibolo. Ikaw ang ginawa ko, hindi maghanap at ipon ng pagkain. Oo nga, naipon ako ng pagkain habang maghanap pa nun. Sagot ni Langgam. Tumulat ka sa aking kaibigan Langgam. Wika ni Tipaklong. Habang magandang panahon, tayo ay saya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. Ikaw na lang kaibigan Tipaklong, sagot ni Langgam. Kaya ko sinabi sa'yo, habang magandang panahon, ako haanap ng pagkain. Ito aking ipunin para ko nakain. Pag sumama ang panahon, lumipas sa marami araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi, umulan pa rin. Pag dumating ang panahon, kumilat, kumulog. At lumakas ng hangin, kasabay magbuhos ang malakas ng ulan. Ginawa na ginawa at gutom na gutom magkaawa-awa si Tipaklong. Alala niya, puntahan ang kanya kaibigan si Langgam. Paglipas ang bagyo, pinili ni Tipaklong karating silang sa bahay ni Langgam. Bahagyan siya mulukso. Wala na dati sigla ang magsayahin si Tipaklong. Tok, tok, tok. Binuksan ng Langgam ang pinto. Ano gulat siya? Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Pinigyan ni Langgam ang tuyang damit si Tipaklong. Mabilis siya maghanda ng pagkain. Ilang sandali, magkasalong kumain, ang mainit ng pagkain, ang kaibigan. Salamat kaibigan Langgam. Ngayon, iniwan ako sa iyo. Kailangan mag-ipon. Habang magandang panahon, ako may makain pag dumating ang pagutom. Wala na ako na bago si Tipaklong. Pag dumating ang pag-init, habang magandang panahon, kasama na siya ang kanyang kaibigan. Natuto siya maggawa at higit sa lahat, natuto siya mag-impok.